naman sa relasyon, ibig sabihin nagkaroon ng failed relationship. Maaari rin sa hindi magandang pakikipag-ugnayan sa isang tao, sa malapit sa buhay mo, o let's say meron kang mga sama ng loob o grudges pa na hindi mo pa rin nare-resolve up to this time. So, yun mga yun. And then magti-trigger dahil bigla may nangyari, may naisip ka, merong sitwasyon na nagbalik sa isip mo yung mga ganung bagay, kaya nagti-trigger at ayun, balik ka na naman doon sa lugmok na ay ayoko na, wala na akong gana, this is it, wala nang mangyayari sa akin, yung motivation mo down na down. Or minsan naman yun, yung mga tao rin na very determined, no? Tapos biglang nare-reject lagi. Yes, ayan. So parang nawawalan na ng pag-asa. Correct. Banggit mo na yung reject. Gusto ko nga sana mayang konti. Pero may ginawa akong, patungkol dito sa topic natin to, may nagawa akong quote, base rin sa karanasan ko kasi, it is from rejection and denial that I embrace success. Ayan. So, ano ibig sabihin nun? Yung mula sa rejection at saka sa denial, dun ko in-embrace yung success, tagumpay. So, ano ibig sabihin nun para sa ating mga nanonood, no? Yung wag tayong susuko, gamitin natin yung failures as ladder to success. Gamitin natin tong opportunity para mapagbuti pa natin yung sarili natin, di ba? Self-check. Kasi minsan, yung mga yan, that will lead you talaga to growth, to understand yourself. Teka, what went wrong? Di ba? Pause muna ako. Teka nga, pag-isip-isip tayo. Analyze ko mabuti muna. Teka, dapat pala, ito yung ginawa ko. Instead na, etong isang to, diba? Or, let's say, meron nakapagbigay ng opinion sa'yo na hindi mo matanggap. Diba? And minsan yung mga ganun din, valid siya kung alam mo makakatulong sa'yo. It will help you, transform to a better version of yourself. Pero paano kung maapektuhan ka? Maapektuhan ka, hindi mo matanggap, malulugmo ka na naman. Pause and then reflect. Dapat sa panahon, kasi dumarating din tayo sa stage ng buhay natin na dapat hindi ka na natitinag. Yung, alam mo yun, ma-overcome mo na tong mga to, wala na to. Nakayanan ko nang maitawid ang pamilya ko, mapag-aral.